So, ayan, hello mga kapitbahay. Kumusta po kayo? So, I'm really excited sa buwan na to dahil ngayon maglalabasan ng lahat ng natirang PA natin, no? Nung nakaraang taon. Itong nakaraang taon dahil nga kakalipat lang ng taon. So, nung nakaraang taon. So, excited po ako dahil talagang papalabas na, no? Papalabas na yung mga PA natin, yung mga nagpaasikaso noong nakaraan. And hindi naman po yun yung dahilan kung ba't gumawa ako ng video. But gusto ko kayong inform, especially sa mga matatagal na bumabiyahe, especially sa Grab. Sa Grab po specific, no? Dahil meron po akong nabalitaang maganda. Meron akong maganda. Maganda, hindi siya maganda actually. Ewan ko kung para sa iba maganda to o hindi. Pero sa akin, actually, hindi din maganda. Maganda na eto na yung 20% na kinaltas sa atin before ng Grab sa discounted na PWD student senior is inutos or inutos ng LTFRB na ibalik sa mga driver. So kung kayo nakakuha kayo ng mga biyahe na meron discount gaya ng PWD senior saka student, may ibabalik sa inyo si Grab na yung 20% nun. So kung gaano katagal yon, so last year kung ilang biyahe kayong ganon, no? Iba kasi hindi naman talaga tumatanggap ng ganon. Ako katulad ko, madami akong natanggap na ganon na booking before, so may ibabalik sa akin ng Grab. But ang isa sa pinakamalungkot doon is ito yung sabi, ewan ko kung ano yung mangyayari pa sa mga susunod, pero ang sabi kasi ang Grab ay magbabalik ng 20% dun sa mga drivers nila, drivers partner nila. At ang nakakalungkot, parang sabi, ito kasi kay sa mga nasagap natin na mga update about dito sa issue na to, is magkakaroon ng suspension ng Grab. So yun yung nakakalungkot. So magkakaroon sila ng suspension, hindi natin alam kung gaano katagal. Merong nagsabi like 5 months, may 6 months, no? Or pwedeng lessen, ibig sabihin mas bababa, mas maliit, sabihin natin ilang buwan. Oh. Sana hindi ko alam ano yung pwedeng gawin diyan ng LTFRB, pero kung ganun yung mangyayari, eto, especially sa mga driver natin, sa mga kaibigan natin, sa mga grupo, no? Sa mga bumabiyahe, especially sa Grab, kailangan nyo ng isa o dalawa o tatlo o kung ilan man na TNC na kailangan nyong kabilangan. Dahil kung sakaling iyan ay totoo at mangyayari talaga na masususpend ng Grab at nasa Grab ka lang, ang problema natin, especially yung mga driver ko, no, kaya kasi may marami tayong driver. Ang problema, pag kung mangyayari man talaga yan, no, ang masakit dyan, tas wala kang ibang TNC, durog. Paano durog? Hindi ka makakabiyahe. So ano dapat mong gawin? Ganito yung nangyari dati, kwento ko kayong konti, no. Si Grab at si Uber nung time na yon, nung nagsisimula sila, nagkaroon din ng ganito, suspension. Totoo to, nagsususpend talaga ang LTFRB, no. Totoo pong nagsususpend ang LTFRB. So, sinuspend nun ang Uber. Siyempre, kami na mga driver, hindi pwedeng tumengga kami, lalo na yung mga may boundary hulog, di ba? So, ang nangyari nun, nagkanya-kanyang lipatan ang mga driver, syempre. Nagpunta sa Grab. Ang dami namin nun sa Grab. Naku, pila talaga nun. Mabilisang activate nun. Just sa Grab kami bumiyahe. Kasi ilang buwan din na suspended ang Uber nung mga time na yon. No. So, syempre, napila yung Uber nung time na yon. Dahil si Grab, dahil siya yung mas bago, sa kanya nakabiyahe. Ang kaibahan lang nun, dalawa lang sila.
Uber saka Grab lang nung time na yon. So wala naman pwede kaming lipatan nun. At kaya sa Grab lang din kami lumipat at inabsorb kami ng Grab. Tapos eto na, ngayon mauulit na naman yata yung senaryo, masususpend siguro, sana wag na din, no? Dahil syempre kung saan din tayo nagsimula, mahal natin to si Grab, no? Ewan ko, syempre ibang may galit sa Grab. Ako dito ako nag-start kasi mas matagal ako sa Grab kaysa mas matagal ako sa Uber nung time na yon. So dito na ako talaga natuto, dito ako nag-grind, dito umayos somehow yung buhay ko, no? Kahit naman sabihin natin na paikot-ikutin man natin ang mundo, yung Grab naman talaga malaking tulong sa atin, no? Nakapagbigay ito ng hanap buhay sa atin. Ito yung nagbigay sa atin ng more than sa minimum wage na kita, no? Hustle and grind lang talaga, pagod lang talaga, but bayad naman lahat yon, lahat ng pagod natin, no? At nagkaroon ng problema dito, syempre hindi naman natin to alam, yung na dapat wala pa lang bawas sa ating mga driver, no? Sa mga driver partner ng Grab, yung 20%. Pero tumuloy pa din naman tayo kahit may ganun. Tama, ano? 'Di ba? So ngayon kung ganun, nagkaroon ng ganung issue, di maganda, mababalik sa atin. Kaso syempre tayo, dahil matagal tayo dito sa Grab, nakakalungkot pa din, no? Kung sakaling mangyayari man talaga na masususpinde ang Grab, no? Yung TNC na Grab. So if ever, ako ma-advise ko lang sa inyo, syempre hindi naman kasi pwede na suspindi yung Grab tapos wala kayong lilipatan. So kailangan nyo talaga ng TNC. So ano yung mga TNC? Ito bibigyan ko na kayo para din to sa inyo. Ako kasi di na ako bumabiyahe. Para din to sa inyo, no. Merong InDrive, no? Yan, makikita niyo yan, InDrive. Yan, InDrive, Joyride, no. Meron na rin bago ngayon, Angkars. Yeah? May nakita na ako na nag-post na bumabiyahe sa Angkars. Yung Angkas nagkaroon na ng kotse, Angkars. Angkars. Tapos, ano pa ba? Merong Goju, may madami. Pero, syempre, ang pinaka-top na pwede kong i-recommend sa inyo is InDrive, Joyride, yung dalawa na yan. Ang pwede kong i-recommenda talaga sa inyo. Dahil iyan naman talaga yung somehow alam nyo naman na pwedeng nagbigay sa atin. At andyan na, may pasahero na, no? Siyempre, ang mga pasahero, kung suspende ang application ng Grab, siyempre, maghahanap ng TNC na pwedeng anuhan yan. So, wala tayong magagawa doon. Ako, wala naman akong gustong sabihin na, lipat na kayo. Hindi naman ganun. Ang gusto ko lang, ang concern ko, dahil matagal naman ako nagmo-motivate sa ating mga tatay, sa ating mga nanay, sa kalsada na bumabiyahe para sa pamilya, gusto ko lang din kayong bigyan ng konting update na kailangan nyo pong ng another TNC. So may magtatanong sigurado, sir, baka hindi na kami tanggapin sa Grab, baka i-ban na kami or i-deactivate na kami. Syempre, hindi naman tayo masisisi ng Grab na maghanap tayo ng iba, if ever. 'Di ba? Pero kung gusto niyo hintayin si Grab, ayun yung mag-activate sa iba, pwede naman din kayo maglalamove, Transportify, whatever, no? Wag lang yung mga yung mga carpooling. Kasi may carpool, okay yung carpool, kaso wala kasi yung wala yung legal na papel, no, na para bumiyahe. Yun yung nakakalungkot. Kaya if ever na nagkaroon ng hulihan, drog, 'di ba? 200k po 'yan, no? Pag walang prangkisa, walang PA, walang CBC. So, yun lang ang gusto kong i-update sa inyo. Sana naman malinaw kahit paano yung i-deliver ko sa inyo. I'm not against Grab. Hindi ako against InDrive, sa Joyride or sa anuman TNC. Ang pinaka-concern ko is yung tatay na katulad mo, yung nanay na katulad mo, na katulad ko din, na kumakayod para sa pamilya. Kaya binibigyan ko kayo ng update. Ako kasi hindi na ako maapektuhan yan kasi hindi naman ako bumabiyahe. Pero syempre, yung mga driver ko, sinabihan ko na din naman sila. At kayo, na mga subscriber ko sa YouTube at mga followers natin dito sa Facebook,
iyon po yung gusto kong sabihin sa inyo. Dahil ako po talagang gusto kong maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng ganito. So, kung nakatulong somehow itong video ko, please pa-share naman po dito sa Facebook, no? And kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe and click the bell button. And pa-share na rin and follow dito sa aking Facebook account. Maraming salamat po. God bless everyone. Mag-ingat po kayo lagi sa biyahe. God bless. Bye-bye.